Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Tuwang-tuwa ako tuwing papatakang 8:00 ng gabi dahil sa Dear IFM. Inaabangan ko kasi ang mga istorya ng mga tao na sumusulat sa inyo. Pakiramdam ko nga tuwing nakikinig ako yung bida dahil nadadala ako ng emosyon ko. Pero ngayon, kwento ko naman ang ibabahagi ko. Itago niyo ako sa pangalang Aryan. 3 numero na lang at mawawala na ang edad ko sa kalendaryo. Isa akong quality analyst sa isang kumpanya sa Pasay. Naisipan kong ibahagi ang kwentong ito na kasama ang isa sa pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Oh, ang tagal mo naman. Kanina pa ako nandito eh. Sorry, ayaw kasi ako palabasin ni nanay sa bahay kanina eh. Hala, bakit naman? Wala raw kasi magbabantay kay Junior. Paano ka nakalabas dyan? Syempre, lumabas ako sa pintuan namin. Ay, naku, ano ba yan? Hindi yun. Ibig ko sabihin, paano ka nakapunta dito? Syempre, naglakad ako. Ay, naku, ewan ko sa'yo, Jaisel. Hindi ka makausap ng matino eh. Ay, ang presko talaga dito, no? Syempre. Lalo na dito sa pwesto natin. Nasa ilalim tayo ng puno eh. Ay. Tara na. Basa na tayo. Wala naman akong libro eh. Yung mga libro na nasa bahay, mga 100 times ko na atang nabasa yun eh. Ay, wag ka mag-alala. May dala akong libro para sa'yo. Teka lang ha. O, ayan. Ito. Ano to? Ano bang pinag-uusapan natin? Libro. Bakit tinatanong mo pa? Bigay mo sa akin to? Hindi, wag. Titigan mo lang. Joke lang yan. Di ba tititigan mo naman talaga para mabasa mo? Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga. Ayaw mo yata, sige akin na. Hoy, hindi Nagulat lang ako kasi favorite mo to, di ba? Oo. Kaya nga sa'yo ko binibigay yan eh. Salamat. Halika na, basa na tayo. Thank you, Aryan, ha? Wala, para yun lang eh. Halos lahat ng libro ko sa'yo galing. Nahihiya na nga ako eh. Syempre, gusto ko yung bagay na meron ako. Dapat, meron ka rin. Kaso, wala naman akong maibibigay sa'yo kasi wala kaming pera eh. Hindi yung problema. Ayos lang yun. Basta, samahan mo lang ako magbasa. Masaya na ako, okay? Okay. Thank you, Aryan. Sige na, okay. You're welcome. Basta, ingatan mo yan Sign yan ng friendship natin. Oo naman, iingatan ko to. Masira na ang lahat. Mawala na ang lahat. Basta wag lang yung mga binibigay mong libro sa akin. Oo, sige na. Tama na. Ang OA mo na eh. Kung ano ang meron ako, dapat meron din si Jaisel. Natutuwa nga ako dahil ang mama ko tuwing may bibilhan siya, mayroon din ang best friend ko. Kulang na nga lang, sa amin na siya tumira. Hanggang sa nagdalaga kami, siya pa rin ang gusto kong makasama. Hindi ko nai-imagine na magkaroon ako ng ibang kaibigan dahil ibang klase ang friendship naming dalawa ni Jaisel. Naiintindihan niya ako at palagi siyang nandyan para sa akin. Pero may mga oras na natatakot ako dahil minsan hindi ko siya maintindihan. May iba sa galaw niya at parang may tinatago siya sa akin. Hoy, anong score mo?
Ayokong tignan. Baka ma-disappoint ako eh. Ilan nga kasi? Dali na, sabihin mo na sa akin. Secret! Kulit mo naman, para Ay. kang uod. Ikaw nga dyan hindi ka naman kriminal pero grabe ka namang makapagtago. Sabihin mo na muna score mo, tapos sasabihin ko yung akin. Iya nga ako Tapos ako, tatanungin mo? Para kang ewan. Okay, sige ganito na lang. Sabay na lang tayo. Sige. Okay. 1, 2, 3, 9! 9/20. Puro mali naman tayo eh. Habang nagtitest kasi ako, naalala ko mukha mo eh. Ako rin eh. Kaya siguro bagsak ako sa exam. Masyado naman ako maganda, no? Para magkaganyan yung score mo. Paano ba yan? Parehas tayong bagsak. Di walang bibili ng bagong libro sa atin. Sinong nagsabi? Bibili pa rin tayo, no? Lalo na't marami akong bagong release na book ngayon. Tapos sale pa. Uy. Si Raulo ka talaga. Akala ko ba kapag bagsak, walang bibili ng libro? Ano ba? Joke lang yun. O basta, kapag mamaya maga-uwian, daan tayo sa book sale, ha? Ilibre mo ba ako? Ay, may choice ba ako? Di ba wala naman? Dapat lang. Ay, teka. May napapansin ako sa'yo. Ano na naman yun? Ang init-init. Naka-jacket ka. Bakit ba? Uso naman to ah. Ano Grabe ba? naman yung fashion taste mo. Aray, Aryan, ano ba yun? Sorry na, hindi ko na sinasadya. Bakit kasi kailangan mong manghampas? Ay, grabe naman. Mahina lang yun, ha? At saka gano'n naman tayo lagi, ha? Hindi na nakakatuwa. Ang sakit kasi. Masakit. Mahina lang naman. Aking nga, patingin nga. Ayoko. Patingin sabi. Ayoko nga. Aray ko, ano ba? Ano yan? Uy, ano to? Ba't ang laki naman ng pasa mo sa braso? Wala yan. Nadapa lang ako. Tumama sa kung saan-saan. Anong nadapa? Anong tumama? Kung nadapa ka lang, hindi yan dapat ganyan kalaki. Basta, Aryan. Dami mo namang tanong eh. Uy, syempre, nag-aalala ako eh. Hayaan mo na to. Gagaling din to. Mawawala din to. Ay, ako. Ano, gusto mo ba dalhin kita sa klinik? Ang malala na eh. Ayoko. Kaya ko naman yung sarili ko eh. At saka, sanay na ako sa ganito. Noong mga panahon na yon, hindi ko maintindihan kung ano na ang nangyayari sa kanya. Wala akong idea kung ano bang pinagdadaanan niya at kung ano bang klase ng sitwasyon ang meron siya. Pilit ko siyang tinatanong kung ano ba ang nangyayari pero paulit-ulit na sagot lang ang naririnig ko sa kanya. Minsan nga nakakaramdam na ako ng tampo sa kanya. Kasi parang ibang tao ako na pinaglililihiman niya na para bang wala siyang tiwala sa akin. Kaya nangyari dun? O naman, sana naman umabol siya sa klase. Hindi, bali na nga. Pag naman di siya pumasok ngayon, dadaanan ko na lang siya mamaya pag uwi. O Aryan, parang hindi ko yata nakita yung best friend mo. Hindi ko nga rin po alam eh. Unusual po talaga yung pag-absent niya. Dako, nakakapagtaka naman. Hindi naman pala absent si Jaisel. Oo nga po eh. Alam mo, may napapansin ako kay Jaisel. Ano po yun? Hindi naman sa nangingialam ako ha, pero kasi parang may something sa kanya na hindi ko ma-explain eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Para bang may something sa kanya na masakit, ganun. Hindi ko maintindihan eh. Napapansin ko rin, madalas na rin siyang nalilate sa klase. Sir, naitatanong ko nga rin po sa kanya yan eh. Pero hindi naman niya po kasi ako sinasagot ng matino eh. May problema ba sa bahay nila? Yun nga po eh, hindi ko po alam. Wala naman po siyang naikwento sa akin. Nag-aalala lang ako. Sana walang nangyari na hindi maganda sa kanya. Wala naman po siguro. O siya, sige na, mag-lunch ka na ha.
Uy, Jaisel! Bakit na-late ka ng sobra ngayon? Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Uy, ano ba nangyari? May emergency ba sa inyo? Jaisel! Jaisel, ano ba nangyayari sa'yo? Wala, okay lang ako. Jaisel? Diyos ko naman, ano nangyari sa mukha mo? Bakit may pasa ka? Wala, makeup lang yan. Makeup mukha mo. Hoy, hindi ako nagjo-joke ha. Ano ang nangyari sa'yo? Okay nga lang ako. Aryan, ano ba? Ay nako, hindi ako okay. Sa tingin mo ba papanatag akong makita ka na namamagayang mukha mo tsaka puro pasa? Tama na, Aryan. Mamaya may makarinig pa sa'yo Hindi pwedeng manahimik ako. Hoy, sino may gawa niyan sa'yo ha? Basta. At saka, hayaan mo na nga lang. Sanay naman ako na may ganito. Hindi pwedeng hayaan na lang kita. Kaibigan kita, okay? Para na kitang kapatid. Tsaka nasasaktan ako kapag nakikita akong ganyan ka. Hindi ko kakayanin na baka may mangyari pa sa'yo mas malala pa dyan. Ano namang gagawin mo? Magsusumbo ka kay teacher? Sa barangay? Sa polis? Tapos ano? Di mas lalala pa yung sitwasyon ko. Hindi mo naman sila kilala Anong gagawin ko? May mga pagkakataon na minsan, kailangan mo na lang manahimik. Magtago. Magpanggap na parang wala nangyari. Para hindi na lang lumala yung sitwasyon. Ay, naku, Jaisel naman eh. Mula noon, hindi ko na nakita ang best friend ko. Hinintay ko siya. Hinanap ko siya pero dumaan ng ilang panahon, walang Jaisel na nagpapakita. Nawalan ako ng gana at parang nahati ang katawan ko sa dalawa. Simula pagkabata, siya yung kasama ko. Ngayon, naiwan akong mag-isa. Ang dami nang nangyari sa buhay ko na gusto ko kasama ko siya. Gusto ko makita niya kung ano ako ngayon. Siya ang isa sa mga tao na gusto kong makasama sa lahat ng achievements ko. At gusto ko na rin na ako din yung kasama niya sa lahat ng kasiyahan niya at tagumpay niya sa buhay. Pero ngayon, ang hirap-hirap. Lalo na't hindi ko alam kung nasaan siya. Lumipas ang ilang panahon at nakagraduate na rin ako ng college. Pero wala pa ring Jaisel na nagpakita sa akin. Maniwala man kayo sa hindi nawala sa isip ko si Jaisel. Sa ilang taon ko sa Manila, gumagawa ako ng paraan kahit sa maliit na bagay para lang hanapin siya. Bumalik ako sa probinsya namin, hindi lang para magbakasyon kundi para na rin hanapin si Jaisel. Siya agad ang hinanap ko. Napakatagal kong hinintay ang pagkakataon kong umuwi rito sa probinsya. Alam ko kasi na sa pag-uwi ko rito, dito ko lang malalaman ang mga sagot sa katanungan ko. Magandang araw po. Ay, Aryan, ikaw na ba yan? Aba, laki naman ng pinagbago mo Opo, ako pa rin po ito. Aba, iba talaga kapag galing Maynilahan na. Kamusta ka naman? Ayos naman po ako. Kayo po, kumusta po kayo dito? Ang laki na ng pinagbago ng lugar na to. Ayaw nga, marami ng establishmento rito ngayon. Nakakapanibago nga po eh. Ilang taon lang naman po akong nawala pero ang dami ng pinagbago. Naku nga pala, kamusta naman ang pananatili mo sa Maynila? Naku mukhang masaya ron dahil alam mo na, ngayon ka lang nakauwi rito Pasensya na po. Alam niyo naman na medyo may kamahalan ng pamasahe pa uwi dito sa probinsya. Ay oo nga, tama ka dyan.
Teka po, maiba lang po ako. May gusto po kasi akong itanong. Sige, ano ba yon? May balita po ba kayo kay Jaisel? Jaisel, yun ba yung kaibigan mo nung high school? Opo, siya po. Ay, naku, hindi ko nga alam eh. Parang wala naman ako naririnig tungkol sa kanya saka sa pamilya niya. Basta ang alam ko lang matagal na silang hindi doon nakatira. Oo nga po simula po nung high school. Hindi na po kami nagkita nun. Bigla na lang po siyang hindi pumasok sa school Naku, oo nga, ang balita ko nga, madalas siyang napagbubuhatan ng kamay ng mama sa kanang papa niya. Medyo hindi rin kasi maayos ang pamilya nila. Naku. Sa tagal nga po ng pagkakaibigan namin, hindi ko po alam yun Madalas kasi sinasabi niya sa akin na okay naman daw sila ng pamilya niya, na masaya siya. Ay naku, ang bibig kayang hindi magsabi ng totoo. Pero ang mga mata ay hindi. Ay, ang bigat lang po kasi para sa akin Kasi ilang panahon ko ring inantay na makauwi para makita ko siya. Tsaka ilang panahon ko na rin siyang hinahanap pero ala po Ganun ba? Di bali, ang importante nakauwi ka na rito. Mas madali mo na siyang mahahanap. Oo nga po, sana nga. Tsaka sabik na rin po akong makita siya. Ilang araw, linggo na ang nakakaraan pero wala pa rin akong balita sa kanya. Ang dami kong napagtanungan pero pare-parehas lang ang mga sagot nila. Matagal na panahon na raw simula nung nakita nila si Jaisel at mula nun, wala na silang balita. Minsan, sa totoo lang, gusto ko nang sumuko at tanggapin na lang na baka wala na talaga siya. Pero sa tuwing naaalala ko yung mga panahon na pilit niya akong inaahon kapag feeling ko nadadown ako, ginaganahan ako ulit at nagkakaroon ng pag-asa na makita ko siya ulit. Ay, nakakapagod. Saan ka ba galing at ngayon ka lang nakauwi? Wala, nakibalita lang tungkol kay Jaisel. May nangyari ba? Ano bang nakuha mong balita? Isang linggo ka nang naghahanap ng balita about sa kanya, babe. Baka naman gusto mong magpahinga. Minsan ka lang umuwi dito sa inyo Marami pa namang panahon para mag-enjoy at mamasyal Hindi naman sa wala akong concern pero bakit ba masyadong importante sa'yo yung taong yun? Saka ilang taon na yung nakalipas. Ano ka ba? Hindi lang siya basta-bastang kung sino-sino lang na tao dyan. Best friend ko si Jaisel. Simula nung pagkabata, magkasama na kami. Ilang taon na kung hindi nakauwi dito at ilang taon na rin nakalipas, simula nung huling nagkita kami. So ano sa tingin mo yung mararamdaman ko? Ano gagawin ko? Hayaan ko na lang? Naiintindihan naman kita. Paano? Paano mo ako naiintindihan? Naiintindihan mo ba yung pakiramdam na parang naiwang ka lang sa ere? Yung bigla na lang nawala na parang bula yung taong palagi mong kasama nun? For how many years? Sobrang nag-alala ako sa kanya. Lalo na kung makikita mo lang yung itsura nyo nang huling nagkita kami. Tapos ako, wala akong magawa nun. So sorry. Na-miss ko na talaga yung best friend ko Ilang taong na akong hindi mapakali. Ilang taon ko siyang hinanap sa lahat ng social media platforms. Pero wala Tama na. Isa sinisisi ko nga rin sarili ko. Bakit pa ako nakinig sa kanya? Bakit hindi ako gumawa ng aksyon? Ba't hindi ako nagsumbong? Pero kasi natakot ako na baka may mangyari sa kanyang masama kapag ginawa ko yun. Alam mo, ginawa mo lang naman yun kasi natatakot ka na baka mas lumala pa yung sitwasyon. Kaya sigurado ako naiintindihan naman niya yun. Hindi. Natakot ako na baka pag nagsumbong ako, baka hindi ko na siya makita ulit o di kaya makasama.
Pero mas malala pa pala yung nangyari. Hindi mo rin naman ine-expect eh. Alam mo ba, tuwing dadaan ako sa bookstore, naalala ko siya. Sakit lang. Simula nung hindi na kami nagkita. Wala, parang may kulang na sa akin. Parang lahat na yata ng sulok sa lugar na ito. Naaalala ko ang best friend ko. Sa tuwing napapadaan ako sa mga lugar na madalas naming matambayan dati, napapatigil ang mundo ko. Pero naisip ko, alam ko naman kapag nakita ulit kami, mapapawi lahat ng lungkot na nararamdaman ko. Manang, napatawag po kayo. May balita na po ba kayo kay Jaisel? Oo, Iha. Naku, mabuti naman po, Diyos ko. Saktong-sakto kasi na kamag-anak pala ni Jaisel yung kaibigan ko. Talaga po? Oo. Gusto mo, puntahan mo siya. At siya ang magsasabi sa'yo kung nasaan si Jaisel ngayon. Sigurado po ba kayo, Manang? Baka po pinapaasa niyo ko, Naku, hindi Itetext ko sa'yo yung address ha. Baka sakali makatulong to. Salamat po. Malaking tulong po ito, Manang. Pero, huwag kang mabibigla ha. Bakit po? Basta ikaw nang bahala. Sige po, ayos lang po. Sana nga po. Tao po. Teka lang, may tao kaya? Sino yan? Jaisel? Jaisel! Jaisel, ako to! Si Aryan! Wala pong Jaisel dito. Baka maling bahay yung napuntahan ninyo. Alam kong ikaw yan. Kaya pwede ba, wag ka na magsinungaling sa akin. Wala nga sabing Jaisel dito eh. Ay nako, kilala ko yung boses mo ha. At hindi mo maikakailayan sa akin, okay? Hanggang ngayon talaga mapilit ka pa rin no? Halika nga dito, payakap nga. Namiss kita, nakakainis ka na ba din? Ano ba nangyari sa'yo? Namiss din kita. Gusto kita makita, matagal na. Bakit ba? Bakit ba kasi? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Napakadaming nangyari. Nung araw na hindi na ako pumasok, umalis na ako sa amin nun. Pumunta ako sa auntie ko. Humingi ako ng tulong sa kanila pero tumagal. Hindi rin naman maganda yung naging trato nila sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede naman kitang tulungan Siyempre natakot ako. Tsaka, nahihiya na ako sa'yo. Marami ka nang nagawa para sa akin. Ayoko nang dagdagan yung mga problema mo sa buhay. Jaisel, kaibigan kita Alam mo ba, Alam mo bang ilang taon kitang hinanap? Ilang taon din Ako rin naman hindi ka naalis sa isip ko. Ako rin naman Hinanap kita. Gusto kasi kitang makausap. Gusto kong mag-sorry. Pero nung bumalik ako dito, wala ka na raw. Nasa Maynila ka na. Kaya sabi ko, hindi na kita guguluhin. Ano ka ba Willing akong gawin lahat para tulungan ka. Hindi ko naman alam na abusive pala yung parents mo Eh di sana sinabi mo sa akin. Alam mo, hirap na hirap akong mag-open sa sitwasyon ko kahit kanino kasi ako yung naiipit Hindi ako pwedeng magsumbong kasi alam ko mas malala yung gagawin nila sa akin.
Naduwag talaga ako eh. Diyos ko naman, edi sana sa amin ka pumunta. Ayoko na madamay ka pati yung pamilya mo dahil sa katulad ko. Ano ka ba? Alam mo naman na hindi ka na iba sa amin eh. Ito talaga nakakainis. Okay lang, sige. Basta ang importante, nagkita na tayo. Okay? This time, hindi na ako papayag na mawalan tayo ng connection. Ha? Ako rin. Kung alam mo lang. Halika nga, mayakap ka ulit kasi parang hindi pa ako makapaniwala eh. Totoo ba to? Ay, hindi. Imagination mo lang. Jason. Jason. Babe! Babe! Babe, gumising ka! Babe! Babe, nasan si Jason? Alam ko naman na masakit na mawalan ka ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Hindi, nandito siya kanina. Kausap ko nga lang siya. Ano ba yun? Panaginip ba yun, ha? Nakatulog ka buong biyahe. Akala ko totoo na. Babe, ako kausap ko talaga siya eh. Ana. Ilang taon na rin pala siyang wala, no? Hindi. Ayokong maniwala. Ilang taon ko siyang hinarap tapos gano'n lang yung malalaman ko. Puntot na na yung makikita ko. Babe, naiintindihan kita. Alam mo, may klima ng buhay niya rito sa mundo. At least, naging masaya siya. Kasi, naranasan niya na maging kaibigan ka. Ito nga pala. Hinabol ni Manang sa akin bago tayo sumakay ng kotse. Ito yung librong binigay ko sa kanya nung bata pa kami. Siguro kaya siya nagpakita sa akin kasi gusto niyang malaman ko na okay na siya ngayon. Na masaya na siya. Gusto niya rin siguro na magpaalam sa'yo. Hindi niya alam kung gaano siya ka-importante sa akin. Hindi ko siya makakalimutan. Mga idol, napakasakit na malaman na ang taong hinahanap mo na matagal na panahon ay wala na pala. Sabi sa akin ni Manang, hindi raw kinaya ni Jaisel ang pangbubugbog at ang problema nila ng pamilya niya. Hindi ko maiwasan na sisihin ang sarili ko dahil pakiramdam ko nagkulang ako bilang kaibigan niya. Hindi ko napansin noon na may problema pala siyang dinadala dahil madalas ako yung inaalalayan niya. Pero ang masasabi ko lang, maaga man siyang nawala, at least alam ko sa sarili ko na naging masaya siya sa mga panahon na kami ang magkasama. Hindi ko man siya makasama physically pero alam ko habang buhay siyang hindi mawawala sa isip at puso ko. Hanggang dito na lang mga idol. Nagmamahal, Aryan. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.